libre. Dito ka na makinig sa Family Matters. Magandang araw mga ka-Family Matters, isang panibago at espesyal na Saturday sa inyong lahat. Ngayon espesyal na araw ng linggong inalaan para sa isang kwentuhang pampamilyang maespesyal na pangangailangan. Ako ang inyong makakasama, Ibs Ismael. Assalamualaikum, mayong buntag, buenos dias, magandang umaga, good morning. Ang buwan ng April ay kinikilala ba rin bilang Autism Awareness and Acceptance Month, kaya timely po ang ating topic this morning. Pag-unawa, pagtanggap, at pagmamahal. Kaya sali na po kayo sa ating kwentuhan, mag-text sa 0916-296625. Pwede din po mag-comment sa ating FB page na 1116 DXAS Your Community Radio. Gusto kong magsimula sa isang simpleng eksena. Gusto kong imagine nyo ang sandaling ito dahil para sa maraming tao, ito ang sandaling humati sa buhay nila sa dalawa, ang noon at ang ngayon. Isipin nyo isang magulang, marahil ikaw iyon o iyong kapatid o isang kaibigan na nakaupo sa isang maliit na clinic room. Maputi ang mga pader, may gamot at alkohol ang paligid. Tahimik, napakatahimik. May isang electric fan na umiikot sa gilid, marinig mo ang bawat pag-ikot ng LEC, pero sa sobrang tahimik na iyon, kalooban, parang mas narinig mo pa rin ang sarili mong tibok ng puso. Mabilis, kabado, tila ba may hinahabol. Malamig ang hangin mula sa aircon o ventilador, pero nararamdaman mo ang butil ng pawis sa iyong mga palad. Sa kamay mo may hawak kang isang pirasong papel. Assessment result ito, isang dokumento na naglalaman ng mga obserbasyon, mga test scores at mga medikal na termino na parang wikang banyaga sa iyong pandinig. Nasa harapan mo ang doktor, maingat ang kanyang boses, alam niya ang bigat na sasabihin niya. Tumingin siya ng diretso sa iyong mga mata, huminga ng malalim at sinabing ang mga salitang habang buhay na uukit sa iyong memorya. Based on the evaluation, your child meets the criteria for Autism Spectrum Disorder. Sa sandaling iyon, parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Parang nawala ng tunog ang paligid. Ang doktor ay patuloy na nagsasalita, maaring binabanggit niya ang mga recommendations, ang mga therapies at mga follow-up visits, pero wala ka nang naririnig. Ang narinig mo na ang mga sunod-sunod na mga tanong na parang alingaw-ngaw sa loob ng iyong utak. Bakit? Bakit ang anak ko? Ano ang ibig sabihin nito para sa kinabukasan niya? May mali ba sa pagpapalaki ko? May nakain ba ako nang nabubuntis ako? May nagawa ba akong kasalanan na ngayon kong pinagbabayaran? Normal ba ang anak ko? Magkakaroon ba siya ng mga kaibigan? Makapag-asawa ba siya? Makapagtrabaho? Sino mag-aalaga sa kanya pag wala na ako sa mundong ito? At ang pinakamasakit na tanong sa lahat, kaya ko ba ito? Kung nandito ka ngayon at nakikinig ka at pamilyar ka sa mga pakiramdam na ito, magulang ka man o nanggaling sa eksaktong sitwasyon na iyon, guro ka man na may inaalagang estudyante na hindi mo mapatahimik, kamag-anak ka ba na nagtataka kung bakit iba ang pamangkin mo o kaibigan na hindi alam kung ano ang sasabihin kapag umiiyak ang kumpare mo. Gusto kong sabihin agad sa iyo ang isang katotohanan. Gusto kong titigan mo ako o pakinggan mo ang mga salitang ito. Hindi ka nag-iisa. At higit sa lahat, ang diagnosis na hawak mo sa papel na iyon, hindi ito ang katapusan ng iyong kwento. Ito ay simula lamang sa isang bagong kabanata. Ibang kabanata, oo, ibang direksyon mula sa inaasahan mo. Ibang ruta sa mapang binuo mo sa iyong isip noong unang beses mong narinig ang mga tibok ng puso ng anak mo sa ultrasound. Pero ito ay isang kabanata na bagaman mahirap ay puno ng mga bagong kulay, bagong pag-asa at usang uri ng pagmamahal na hindi mo akalaing kaya mo palang ibigay. Sa ating paglalakbay ngayong araw,
Gusto kong buksan natin ang ating mga isipan at ang ating mga puso. Hindi tayo na dito para maging eksperto sa medical science sa loob ng isang oras. Hindi tayo na dito para magbasa ng mga tuyong pahina ng textbook. Nandito tayo para mag-usap bilang mga tao, bilang isang komunidad na nagmamalasakit. Pag-uusapan natin ang mga bagay na madalas ay ibinubulong lamang sa atin. Ano ba talaga ang autism? Sa paraang naintindihan ng ating mga lola, ng ating mga kapitbahay at ng ating sarili. Ikalawa, ano ang mga senyales na dapat nating makita at bakit ang diagnosis ay hindi dapat maging kulungan kundi susi sa pag-unawa. Ikatlo, paano natin babaguhin ang ating lens o ang paraan ng pagtingin natin sa mga batang ito. Ang pinaka-goal na ngayong araw na ito ay hindi lang para bigyan kayo ng impormasyon. Ang impormasyon ay madaling hanapin sa Google. Ang impormasyon ay nasa bawat brochure ng ospital. Ang gusto ko ay pakalmahin ang inyong mga puso. Gusto kong bigyan kayo ng direksyon sa gitna ng bagyo at higit sa lahat, gusto kong tulungan kayong makita na sa likod ng bawat meltdown, bawat pagwawala ng bata, sa likod ng bawat hindi pagsalita at sa likod ng bawat kakaibang kilos ay isang batang naghahanap ng koneksyon. So ano nga ba ang autism? Simulan natin sa pinaka-basic. Kung lalakad ka sa kalsada at magtatanong ka sa mga tao, ano ang autism? Malamang ang marinig mo ay sakit sa isip yan, baliw yan, o kaya naman kulang yan sa disiplina. May mga magsasabi pa na masyadong napabayaan sa computer, kaya naging ganyan, dahil because of the pandemic or what. Tigilan na natin ang mga maling akala na ito. Tapusin na natin ang stigma dito mismo sa araw na ito. Ang autism ay isang neurodevelopmental difference. Uulitin ko ang salitang iyon na difference. Hindi siya defect. Hindi kapansanan na dapat ikahiya. Higit sa lahat, hindi ito sakit. Kapag may sakit ang isang tao, halimbawa ay may lagnat o trangkaso, binibigyan natin ng gamot para gumaling at bumalik sa normal. Ang autism ay hindi ganon. Hindi mo ito mapapainom ng paracetamol para mawala. Hindi ito nakakahawa. Hindi mo ito makukuha dahil nilaro mo ang isang batang may autism. At para sa mga nanay na nakikinig, hindi ito dahil nag-workout ka nung buntis ka, hindi ito dahil uminom ka ng malamig na tubig o dahil may nakita ka nakakatakot habang nabubuntis. Hindi mo ito kasalanan, wala kang pagkukulang. Ang autism ay isang paraan ng pag-develop ng utak kung saan iba ang wiring, iba ang configuration ng mga neurons. Isipin nyo yung mga cellphone o computer nyo. Kung ang karamihan sa atin ay tumatakbo sa isang Windows operating system, ay isang batang may autism ay tumatakbo sa Mac o Linux. Kung karamihan ay Samsung, ang batang may autism ay parang iPhone. Sira ba ang Mac o ang iPhone dahil hindi ito nakabase sa Windows o Android? Di ba hindi? Iba lang ang system na kailangan niyang software para gumana ng maayos. Dahil sa kakaibang wiring na ito, naapektuhan ang apat na pangunahing aspeto ng kanilang pagkatao. First is communication. Hindi lang ito tungkol sa pagsasalita, ito ay tungkol sa kung paano nila ipinapahayag ang kanilang mundo at kung paano nila naiintindihan ang sinasabi ng iba. Second, social interaction, ang mga unwritten rules ng pakikipagkapwa. Yung kailangan dapat ngumiti, kailangan dapat tumahimik, o paano makiramdam sa emosyon ng iba ay hindi automatic sa kanila. Ikatlo, sensory processing. Ang kanilang 5 pandama ay madalas na super-powered o kaya naman ay underpowered. Ang mundo ay maari masyadong maingay, masyadong maliwanag o masyadong masakit para sa kanila. Ika-4, emotional expression. Ang paraan nila ng pagpapakita ng saya o lungkot ay maaring hindi tugma sa inaasahan natin. So, hindi sila broken, hindi sila kailangan ayusin. Sila ay iba lang. Ito ang isa sa pinaka-importanteng concept na kailangan nating baunin sa ating pag-uwi mamaya. Autism is a spectrum.
Dati, ang akala natin ang spectrum, ang meaning ng spectrum ay parang isang ruler o timbangan. Sa kaliwang dulo ay ang mild at sa kanang dulo ay severe. Pero mali ang pananaw na ito, ang autism ay hindi isang linear scale. Mas magandang isipin ang autism bilang isang color wheel o isang soundboard ng isang radio recording studio. Sa bawat bata, iba-iba ang level ng knobs. May isang batang napakagaling sa math at logic, pero hindi marunong mag-toothbrush na mag-isa. May isang bata naman na hindi nakakapagsalita, pero napakagaling makiramdam at napakalambing. Wala itong standard na itsura, walang poster child para sa autism. May batang hindi tumitingin sa mata, pero naririnig niya ang bawat bulong sa kabilang kwarto. May batang hindi makatagal sa loob ng simbahan o mall dahil sa ingay, pero kayang mag-focus sa pagbuo ng Lego ng 5 oras nang walang hinto. May batang tinatawag nating high functioning dahil nakapag-aral sa regular school, pero gabi-gabi ay umiiyak dahil sa matinding anxiety dahil hindi niya maintindihan ang mga biro ng kanyang mga kaklase. Kaya kung minsan nagtataka ang mga magulang bakit ang anak ni Maring Susan autistic din pero marunong na magbasa. Bakit ang anak ko hindi pa rin makapagsabi ng dada o mama? Ang sagot ay simple, dahil bawat batang may autism ay unique. Sabi nga sa isang sikat na quote sa neurodiversity community, if you met one person with autism, you've met one person with autism. Hindi mo pwedeng ikahon ang karanasan ng isang bata sa karanasan ng lahat. Huwag mo ikumpara ang chapter 1 ng anak mo sa chapter 10 ng anak ng iba. Kaya ngayon, bakit mahalaga malaman ang mga signs? Hindi para bigyan ang bata ng label at maging pabigat sa kanya, kundi para mas mabigyan natin siya ng tamang suporta sa tamang panahon. So hatiin natin ito sa 4 na bahagi para mas malinaw nating makita ang mundo ng kanilang paningin. Ang hamon ng connection first. Communication. Sa tipikal na bata, ang wika ay parang tubig na kusang dumadaloy, pero sa bata may autism, ang wika ay parang isang komplikadong puzzle. Maaring mapansin nyo na ang delayed speech sa bata sa edad na 2 o 3, maaring wala pa ring salitang lumalabas, o kaya naman may tinatawag tayong echolalia, yung paulit-ulit nilang sinasabi ang narinig nila sa TV o huling sinabi mo. Kapag tinanong mo siya, gusto mo ba ng tubig? Sasagutin ka rin niya ng gusto mo ba ng tubig? Pag sinabi mo namang say please, sasabihin niya say please. Yan ang tinatawag na echolalia. Inuulit niya lahat ng parte ng salita na sinasabi mo. Hindi siya nanggagaya para mamiloso po. Sinusubukan niya i-process ang tunog na ibinigay mo sa kanya. Second, ang paulit-ulit na pag-uugali o repetitive behaviors. Nakakita ka na ba ng batang nagpa-flap o ng kamay kapag excited? Yung parang akala mo lumilipad siya. Ganun. O kaya pabalik-balik na naglalakad. Ang tawag natin dito ay stimming o self-stimulator behavior. Para sa atin mukha itong kakaiba, pero para sa kanila ito ang kanilang thermostat. Kapag masyadong masaya, kailangan ilabas ang energy sa pamamagitan ng pagpa-flap ng kamay. Kapag masyadong anxious, kailangan mag-rocking para kumalma. Ang steaming ay ang paraan nila para panatilihing balanse ang kanilang sistema. Gayun din ang kanilang attachment to routine. Ang mundo ay isang nakakatakot na lugar para sa kanila dahil hindi nila ito ma-predict. Kaya naman, gusto nila na ang sapatos nila ay laging nasa kaliwa, na ang daan papuntang sa school ay hindi dapat magbabago. So ang routine ang kanilang anchor. Third, ang sensory overload. Isipin nyo ito, nakatayo kayo sa gitna ng daan, may mga bus na bumubusina, may mga taong nagsisigawan, may usok, may init at may humihila sa damit mo. Nakaka-stress, di ba? Pero sa isang bata may sensory issues, ang simpleng pagtunog ng vacuum cleaner ay parang pagsabog ng bomba. Ang texture na isang tela ay maaring parang mga karayom na tumutusok sa balat nila. Gaya ng anak ko dati. Ayaw niya ng tunog ng vacuum. Kapag nakarinig siya ng vacuum cleaner, naduduwal siya. Gusto niyang sumuka.
Ika-4, ang social blindness. Minsan, ang mga bata may autism ay tila walang pakiramdam. Hindi nila napapansin na umiiyak ang kalaro niya o hindi sila sasali sa grupo. Pero, hindi ito dahil sa wala silang puso. Ito ay dahil hindi nila mabasa ang social cues. Para silang nasa isang bansa kung saan hindi nila alam ang wika at ang kultura. Gusto nila makipaglaro pero hindi nila alam kung paano mag-umpisa. So ang loneliness ng isang autistic na bata ay isa sa pinakamabigat na katotohanan. Dahil madalas ay gusto nilang mapabilang, hindi lang nila alam ang password para makapasok. So sa gitna ng mga medical terms at scientific explanations, kailangan natin bumalik sa ating pinagmulan. Bilang mga taong may pananampalataya, madalas natin itanong, Lord, nasaan ka ba nung binubuko ang anak ko? Bakit mo hinayaang mangyari ito? Gusto kong basahin sa inyo ang Jeremiah 29:11. Sabi dito, sapagkat batid ko ang mga plano ko para sa inyo, mga planong mabuti at hindi masama para bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. For I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you a hope and a future. Ang salitang plano rito ay kasama ang iyong anak. Ang iyong anak na may autism ay hindi isang clerical error sa langit, hindi ito pagkakamali. Hindi rin siya isang factory defect. Ang Diyos ay hindi nagkakamali. Ibinibigay sa atin ang anak na iyan sa iyo dahil sa libo-libong mga magulang, ikaw ang pinili ng langit na maging tagapangalaga ng isang espesyal na kaluluwa. Baka ang purpose ng anak mo ay hindi para maging engineer o doktor, kundi para turuan ang pamilya mo kung paano maging mapagkumbaba, kung paano magkaroon ng pasensya, walang hanggan at kung paano magmahal ng walang hinihintay na kapalit. Sinasabi nga sa awit 139:14, tayo ay fearfully and wonderfully made. Kasama rito ang mga atypical na utak. Ang bawat neuron sa utak ng ating mga anak ay hinabi ng Diyos ng may layunin. So dito tayo nagkakaroon ng pinakamalaking pagkakamali bilang magulang at guro. Na ang una nating instinct ay paano ko siya maging normal. Gusto nating pilitin ang Mac na maging Windows, ang Android maging iPhone, pero gusto nating pilitin ang isang kaliwete na magsulat gamit ang kanyang kamay dahil iyon ang ginagawa ng lahat. Pero hindi pala siya right-handed, left-handed pala siya. So at sa bawat pagkakataon na pinipilit natin sila maging normal, lalo lang tayo nagkakaroon ng friction at stress. Ang tunay na lunas ay hindi ang pag-ayos sa bata dahil ang tunay na lunas ay ang pag-aayos sa ating paningin. Imbes itanong bakit hindi nakapagsalita, itanong natin ano ang sinusubukan kaya sabihin ng batang ito. Imbes na itanong na bakit nagwawala sa mall, itanong natin paano ko gagawing mas ligtas ang mundo ito para sa iyo. Kapag tinanggap mo ang anak mo ay hindi kailangan maging normal para maging sapat, doon nagsisimula ang tunay na milagro. Again, kapag tinanggap mo na ang anak mo ay hindi kailangan niya maging normal para maging sapat, doon magsisimula ang tunay na milagro. Doon mababawasan ang stress sa bahay, doon makikita na ang pag-unlad ay hindi palaging sinusukat sa grades, sa school, o kahit saan man, kundi sa kung gaano nyo naiintindihan ang isa't isa ng walang salita. Huwag nating dayain nating mga sarili, ang autism ay lifelong. Hindi ito phase na nalalampasan lang pagkatapos ng 6 na buwan therapy. Hindi ito parang ubo na kapag nawala ay hindi nababalik. Ang iyong anak ay lalaking may autism at tatanda siyang may autism. Fact check po yan. Pero ang autism ay hindi isang hatol ng kamatayan sa kanilang mga pangarap. Sa mundong ito, ang mga bata may autism ay unti-unti nang kinikilala. Sila ang mga artists, sila ang mga programmers na nakakanap ng bugs sa codes, sila ang mga taong may deep focus. Yung iba nakaka-work na. Kaya ang pagkakaiba lang ang kanilang timeline ay hindi parang pareho sa timeline ng lipunan. Kung ang ibang bata ay naglalakad sa edad na 1 at ang anak mo ay sa edad na 3, naglalakad pa rin siya. Kung ibang bata ay nakapagtapos sa kolehiyo sa edad na 21, ang anak mo ay sa edad
na 30, graduate pa rin siya. Ayan. Bago tayo tumuloy sa mga practical na hakbang, itatak natin ito sa ating isipan. Autism is a difference, not a disease. It is a spectrum. The behavior is also a communication. You are not to blame. And it's a divine purpose. Ayan. So, mag-break muna tayo sandali at magpatuloy ang ating topic. Magbabalik ang Family Matters dito sa 1116 DXAS, your community radio. Ang Diyos ang nagbuo at nagdisenyo. Sadyang kay ganda at mahalagang pundasyon, tayo ay bahagi ng dakila niyang plano. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Sa gitna ng pagod at ingay ng mundo, may isang silungan na laging totoo. Hindi man perpekto at minsan hindi nagkakasundo, babalik at babalik pa rin sa'yo. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Bawat ama, ina't anak, bawat mag-asawa, lolo at lola, Panginoon, sa iyo namin inaalay. Ito ang aming panalangin, kami ay iyong dinggin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang
Kayo pa rin nakikinig sa 1116 DXAS Radio Komunidad. Ito po ang programang Family Matters at ako po ang iyong makakasama, Ibs Ismael. Ang DXAS is isa sa mahimpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapit sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial, and donor-based radio station. Dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanya namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Iscan ang QR code ng ating GCash o bank account para sa inyong donation. Please send us a message para ma-acknowledge po namin ang inyong donation. Maraming salamat sa iyong partnership at God bless. Happy listening sa ating mga masusugid at faithful listeners. Sa inyo na first-timer, you are very much welcome. Greetings naman sa aming mga viewers online. If you're watching or listening to us via Facebook or YouTube, magandang umaga. At sa iba pa nating tagapakinig sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, pati sa iba't ibang dako ng mundo via live stream, welcome to Family Matters. Bago tayo tuluyang lumusong sa mas malalim na bahagi ng ating paglalakbay, balikan natin ang pundasyon na itinayo natin sa unang bahagi. Natutunan natin ang autism ay hindi isang sira o pagkakamali, ito ay isang neurodevelopmental difference, isang kakaibang wiring sa utak ng ating mga anak. Pinag-usapan din natin ang konsepto ng spectrum, na hindi ito isang tuwid na linya kundi isang masalimuot na color wheel na bawat kakaibang kakayahan at hamon. Higit sa lahat, tinanggap natin ang katotohanang walang dapat sisihin sa diagnosis na ito. Ang bawat batang may autism ay isang espesyal na nilalang na may sariling layunin sa ilalim ng plano ng may kapal. Ang diagnosis ay hindi katapusan kundi ang simula ng isang bagong mapa. Ngunit alam ko ang tumatakbo sa isip ninyo. Ang pag-unawa sa teorya ay parang pagtingin sa mga mapa habang nakaupo sa loob ng bahay. Komportable, malinaw at ligtas. Pero ang bahay ay hindi nangyayari sa loob ng mga medical textbooks o sa loob ng isang tahimik na clinic. Ang buhay ay nangyayari sa trenches. Ang buhay ay ang bawat umaga kung saan sinusubukan mong pakainin ng anak mo na tanging isang kulay lang ang pagkaing tinatanggap. Ang buhay ay bawat gabi kung saan nakikipagbuno ka sa pagod, sa kawalan ng tulog at sa mga tanong na hindi mo masagot. Ang buhay ay nangyayari sa bawat tingin ng estranghero sa mall kapag nagme-meltdown ang iyong anak. Mula sa pag-unawa sa ating isip, tayo ngayon ay bababa sa ating kamay. Lilipat tayo mula sa teorya patungo sa praktikal. Paano ba tayo magsisilbing sandigan sa mundong madalas ay hindi nakakaunawa? Handa na ba kayong harapin ang realidad na may baon na pag-asa, diskarte at pagmahal na walang pasubali? Kaya upang maging epektibong gabay sa ating mga anak, hindi sapat ang pagmamahal lamang. Kailangan natin ng tools o kagamitan. Kaya narito ang mga detalyeng hakbang na ating gagawin sa loob ng tahanan at sa ating komunidad. Una, maging detective sa sariling bahay. Ang bawat batang may autism ay isang misteryo na naghihintay ng mabuksan. Ang mga magulang ay dapat maging mahusay na mga detective. Simulan ang pagsasalita. Hindi lang ito para sa doktor, kundi para sa inyo. Isulat kung anong oras siya nagiging cranky. Isulat kung anong texture ng damit ang iniiwasan niya. Decoding the nonverbal, ang isang batang hindi nakakapagsalita ay palaging nagsasalita gamit ang kanyang katawan. Ang paghawak ba sa ulo kapag maingay ay senyales ng sakit? Ang paulit-ulit bang pagtalon ay senyales ng saya ba o labis na stress? Kapag naging detective ka, hindi ka lang basta nagre-react, nagiging proactive ka. Ang impormasyon na kukuha mo ay mas mahalaga kaysa sa anumang generic na payo mula sa internet. And identify triggers. Lahat ng kilos ay may dahilan. Sabi nga 'di ba, every behavior is a communication. So kapag nalaman mo ang dahilan, nakikita mo na ang solusyon. Ikalawa, ang kapangyarihan ng predictability. Routine is safety. Para sa mga bata may autism, ang mundo ay isang malaking unknown. Ang bawat pagbabago ay parang isang lindol.
So gumamit ng malarawan, ipakita sa kanya na paggising, magtutuloy sa banyo o susunod ang pagkain, susunod ang playtime. Ang visual schedule ay nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan na malaman kung ano ang susunod. Ang paglilipat mula sa isang activity, pagtungo sa isang pang pinakamahirap na bahagi, huwag biglang itigil ang ginagawa niya. Magbigay ng buffer time o transition. Softer transition, gamitin ang timers o countdowns. Maglaan ng isang sulok sa bahay na kontrolado ang ilaw at ingay. Ito ang kanyang recharging station. Kapag pagod na siya sa mundo, alam niyang may lugar siyang uuwian kung saan hindi siya kailangan mag-adjust. Ikatlo, communication bridge. Kailangan nating alisin ang pressure na kailangan magsalita gamit ang bibig agad-agad. Huwag mahiyang gumamit ng mga picture cards, sign language o communication apps sa tablet o cellphone. Ang layunin natin ay koneksyon, hindi perpektong grammar o pagsasalita. Kapag natuto silang mag-communicate, ang frustration ay nababawasan. At ang kanilang tunay na personalidad ay nagsisimulang lumitaw. Kung gusto nilang maglaro ng train, sumali ka. Huwag mong piliti maglaro ng puzzle kung ang gusto nila ay train. Kapag pumasok ka sa mundo nila, mas madali nilang bubuksan ang pintuan para pumasok ka sa kanilang puso. And last, occupational therapy at sensory integration. Ang mundo ay maingay, maliwanag at magulo. Kailangan nating tulungan silang maging sensory regulated. Ito ay mga activities na nagpapakalma sa kanilang system tulad ng deep pressure o mahigpit na yakap, swings, o paglalakad sa iba't ibang texture ng sahig. Ang therapy ay hindi parusa, ito ay recharging station para sa kanilang utak. Ang therapy ay hindi lang nangyayari sa clinic. Ang bawat bahay ay dapat maging therapy center kung saan ang pagtuturo ng life skills ay bahagi na ng pang-araw-araw na gawain. Ano-ano ba yung mga life skills? Siyempre, pwede nating sabihin, pagkukuha ka ng cup, sabihin mong cup, spoon, fork, plate, yan. Ito ang pillow, ito ang pillowcase, ito ang electric fan, ito ang TV, ito ang speaker, yan. Yan ang mga life skills. Ito ang fruits, ito ang fish, and etc. I-visualize natin ito. Another story. Linggo ng hapon, kasama mong iyong anak. Maingat mong binihisan ang bata. Kampante ka dahil maayos ang gising niya. Naglalakad kayo sa hallway ng isang malaking mall. Biglang tumigil siya. Ang ilaw ng mall ay masyadong maliwanag. Ang ingay ng mga taong nagtatawanan, ang tunog ng mga cash register at ang halo-halong amoy ng pagkain para sa kanya, ito ay nagiging sensory tsunami. Napaupo siya bigla sa sahig, nagtakip ng tenga, nagsisigaw. Humingi siya ng tulong para sa paraang alam niya. Dito na papasok ang mga marites ng lipunan. Ang mga tingin nila ay parang mga palaso. Narinig mo ang mga bulong, bastos na bata, walang disiplina sa magulang. Ang magulang hindi alam paano siya disiplinahin. Sa sandaling iyon, ang hiyang naramdaman mo ay sapat na para itakwil mo ang mundo. Gusto mo ring umiyak, gusto mo ring sumigaw, pabalik, gusto mo ring magtago. Pero tandaan mo ito, ang meltdown ay hindi tantrums. Ang tantrums ay ginagawa ng bata para makuha niya ang gusto niya. Kapag binigay mo ang laruan, titigil siya. Pero ang meltdown po ay physical reaction ng isang utak na nag-overheat. Hindi niya kontrolado ang sarili niya, nasaktan siya dahil sa loob ng utak niya may nagaganap na electric storm. Yan. There's a difference po between a meltdown and a tantrums. So pag may makita kang bata na may autism tapos biglang nagwawala, akala mo tantrums, di ba? Parang same lang. Pero sa utak nila, there's a big difference. So ano bang una mong gagawin? Be the anchor. Kung ikaw ay magpapanik, mas lalong mag-overload ng bata. Huminga ka, i-block ang mga taong nakatingin, hindi nila alam ang pinagdadaanan mo kaya deadmahin mo sila.
Ikaw ang eksperto sa anak mo. Ang iyong kalmadong boses ay ang nagtanging angkor niya sa gitna ng bagyo. Kaya sa atin naman din sa ating mga bystanders dyan, wag agad ding maghusga. Kung meron kang pwedeng gawin, you can offer help sa magulang, pakalmahin mo siya para naman tayo maging help din tayo sa ating mga kapaligiran. Second, safety first. Huwag mo siyang hayaang saktan ang sarili niya. Dalhin siya sa isang quiet corner sa loob ng sasakyan o sa labas kung saan mas tahimik. Third, no logic in the middle of a storm. Huwag mong subukang ipaliwanag ang mga bagay-bagay habang siya ay nagwawala. Wala po siya maiintindihan sa part na yon. Huwag mong subukang ipaliwanag ang mga bagay-bagay habang siya ay nagwawala dahil ang kailangan niya ay presensya. Yakap, seguridad. Kapag kumalma na ang sistema, doon ka mag-usap. Pagkalipas ng ilang oras, pag-usapan niyo kung ano ang nangyari. Diyan na pumapasok ang debriefing. Huwag mong pagalitan pero tulungan mo siyang maintindihan kung ano ang nag-trigger sa kanya para sa susunod, mas maging handa kayo. Ngayon, gusto kong kausapin kayo mga magulang ng puso sa puso, heart to heart. Aminin natin na mga bagay na hindi natin masabi sa social media. Minsan, nakakainggit ang ibang pamilya. Nakakainggit yung makita ang ibang bata na tumatakbo, pupunta sa magulang at sumisigaw ng I love you mommy, I love you daddy. Habang ikaw, ang tanging natatanggap mo ay katahimikan, paulit-ulit na pag-uugali. Valid po ang pagod mo, valid ang lungkot mo. Hindi ka masamang magulang kung nararamdaman mong gusto mo nang sumuko kagabi. Ang pag-aalaga ng batang autism ay isang marathon na walang finish line. At sa marathon na ito, madalas kang mauuhaw, madalas kang madadapa at madalas mong gustong huminto. Sabi sa Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayo mga napapagod at nabibigatan sa inyong pasan, at kayo'y bibigyan ng kapahingahan. Come to me, all you are heavily laden, I will give you rest. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng perfect parent, naghahanap siya ng pusong handang sumandal sa Kanya. Huwag mong sarilinin ang laban. Huwag mong feeling na ikaw lang mag-isa. Ang paghingi ng tulong ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay tanda ng talino. Humanap ka ng support group, huminga ka, alagaan mo rin ang sarili mo dahil hindi ka makakapagbigay ng pagmamahal mula sa iyong basong tuyo at walang laman. Huwag kang mahiya sa iyong grief. Normal lang na mamimiss mo ang pangarap mong buhay habang minamahal mo ang anak mo sa kasalukuyan. Ang pag-iyak ay hindi pagtalikod sa anak mo, ito ay paglabas ng bigat para mas maging malakas ka para sa susunod na araw. Para naman sa mga hindi magulang ng batang autism, ano ang papel ninyo? Ang lipunan ang madalas na nagpapahirap sa mga pamilyang ito. Hindi ang autism mismo, ang stigma, yan. Ang kawalan ng ramps, ang kawalan ng inclusive education, at ang mapanghusgang tingin ang tunay na kapansanan. So ano bang dapat nating gawin? Be kind. The power of empathy. Kung may nakikita ka nagme-meltdown sa mall, huwag kang tumitig. Huwag kang magbibigay ng payo agad-agad. Napaluin mo lang yan. Pagsabihin mo anak mo, yan. Sa halip, mag-offer ka ng tulong. Kailangan nyo ba ng tissue? O kaya ay simpleng ngiti na nagsasabing naintindihan ko, hindi ka nag-isa. Gusto mo bang mag-CR muna? Pantayan ko anak mo. Ang isang maliit na act of kindness ay kayang magligtas ng buong araw ng isang pagod na magulang. Second, huwag lang nating hayaan na pumasok sila sa simbahan o sa school. Iparamdam nating bahagi sila. Yayain mong anak nila sa birthday parties ng anak mo. Kailangan, kahit alam mong baka sandali lang sila o baka hindi sila makikisali sa laro, ang invite ay sapat na para maramdaman na magulang na hindi sila outcast sa komunidad. Next, maging boses ng mga walang boses. Kapag narinig mo may nagbabanggit ng masasakit na salita tungkol sa autism, itama sila. Ang edukasyon ay nagsisimula sa ating mga labi. Huwag tayong manahimik. Ang bawat pagtatama sa maling pananaw ay isang hakbang patungo sa eksklusibo na mundo. Suportahan ang mga batas at programa na nagbibigay ng pondo sa mga special education o SPED schools.
Huwag nating hayaan na ang mga batang ito ay maiwan sa laylayan. Sila ay bahagi ng ating kinabukasan. Sinasabi ng iba na hopeless ang kaso ng autism. Pero, nakita na ba ninyo na ang mga milagrong nangyari sa loob ng mga tahanan? Yung mga tinatawag nating small victories. Yung unang beses na humawak siya ng lapis kahit nanginginig. Yung unang beses na nakipag-eye contact siya kahit at ngumiti ng totoo. Yung unang beses na sinabi niyang ang pangalan mo kahit garagal ang boses. Ang mga ito ay hindi maliit na bagay. Para sa isang magulang na may anak na may autism, ang mga ito ay katumbas ng pag-akyat sa Mount Everest o sa Mount Mayon. Ang pag-unlad ng isang batang may autism ay hindi sinusukat sa bilis ng pagtakbo kundi sa lalim ng koneksyon at sa tibay ng pagmamahal. Minsan, ang milagro ay hindi ang paggaling. Ang milagro ay ang pagtanggap. Ang milagro ay ang pagkakita ng kagandahan ng isang mundong akala natin ay madilim. Ang milagro ay ang pagkatuto nating magmahal na walang kondisyon, tulad ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya narito ang kabuuan ng ating paglalakbay ngayong araw. Naway itatak natin ito sa ating mga puso at isipan. First, autism is a difference, not a disease. Hindi ito sakit. Ito ay kakaibang wiring ng utak na dapat nating unawain at hindi katakutan. Second, the spectrum. Walang dalawang bata ang pareho. Iwasan ang pagkukumpara sa normal. Third, divine purpose. Ang inyong anak ay hindi pagkakamali. Siya ay fearfully and wonderfully made at may layuning kailangan matuklasan. Next, practical tools, maging detective sa mga triggers, maging consistent sa routine, be observant, pwedeng gumamit ng mga visuals sa schedules para sa seguridad ng bata. Next, communication is connection. Huwag ipilitin ang pagsasalita agad. Maghanap ng paraan para mag-usap like mga pictures, gadgets, o gestures. Next is meltdown versus tantrum. There's a difference between a meltdown and a tantrum. Unawain na ang pagwawala ay dahil sa sensory overload, hindi dahil sa kawalan ng disiplina, kaya kailangan ng kalmadong presensya at pasensya. Next, parental self-care. Ito, huwag mong kalimutang huminga at humingi ng tulong. Hindi ka superhuman, tao ka lang na may limitasyon. And collective kindness. Ang lipunan ay dapat maging safe space. Para sa neurodiversity, ang iyong kabutihan ay kayang magligtas ng pamilyang nasa bingit ng pag-asa. Sa pagtatapos na ating araw ngayon, gusto kong balikan nyo ang papel na hawak nyo nung una kayong pumasok sa clinic. Kung meron pa ba yun, o tandaan na lang natin. Ang diagnosis result. Noong unang sandali na mabasa nyo ang salitang autism, parang ito ang nagdikta ng hangganan ng buhay ng iyong anak. Parang ito ang naglagay ng limitasyon sa pangarap na binuo ninyo noong unang beses nyo marinig ang tibok ng puso niyo. Pero, ngayong araw, gusto kong sabihin sa inyo ang katotohanang mas patimbang kaysa sa anumang medical paper. Ang papel na iyan, ang diagnosis na iyan ay hindi ang inyong anak. Ang diagnosis ay hindi isang hatol. Ito ay isa lamang mapa. At gaya ng anumang mapa, hindi nito kayang ilarawan ang ganda ng matanawin na iyong madadaanan. Ang tamis ng hangin na iyong malalanghap o ang lalim ng koneksyon na iyong mabubuo habang naglalakad kayo sa rutang ito kasama ang iyong anak. Sa mga sandaling pakiramdaman nyo na ay ubos na kayo at ang tanong ay bakit, ay bubulong pa rin sa inyong pandinig, alalahanin nyo ang pangako ng Diyos sa Jeremiah 29:11, sapagkat batid ko ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Diyos, mga planong mabuti at hindi masama para bigyan kayo ng kinabukasan at pag-asa. Ang verse na ito ang pinakamalagang anchor natin. Bakit? Dahil ang plano ng Diyos ay hindi nakadepende sa pagiging normal ng ating anak na ayon sa pamantayan ng mundo. Ang plano niya ay nakadepende sa kanyang pag-ibig.
Ang anak mo ay hindi pagkakamali sa plano, ang anak mo ay bahagi ng isang dakilang disenyo. Siya ay narito hindi para ayusin, kundi para baguhin ang ating pananaw sa kung ano ang tunay na kahulugan ng tagumpay at pagmamahal. Ang kinabukasan at pag-asa na pinangako niya ay hindi nakatali sa kakayahang magsalita o makipaghalubilo ng iyong anak, kundi sa kakayahan ninyong magmahal ng walang kondisyon tulad ng pagmamahal niya sa inyo. Bago kayo lumabas sa mga bahay ninyo, o bago nyo patayin ang radyo, bago nyo i-off ang computer at cellphone, dalhin nyo ang mga simpleng paalalang ito sa inyong puso. Huwag mong ikumpara ang anak mo sa iba. Ang kanyang timeline ay kanya lamang. Ang bawat step na ginagawa niya, gaano man kaliit, ay isang malaking tagumpay. Ang pagiging magulang ay hindi karera. Hindi kailangan magmandali. Ang pag-unlad ay isang marathon. Magpahinga kung kailangan, pero huwag kang bibitaw. Ikatlo, ikaw ang pinakamagandang regalo sa inyong anak. Hindi ang therapy, hindi ang gamot, hindi ang gadgets. Ang inyong presensya, ang inyong boses, ang inyong pagmamahal at pagtanggap ang pinakamahalagang kailangan ng anak mo. Ika-4, huwag mong kalimutan ang sarili mo. Hindi po kayo nag-iisa. Hindi ka makakapag-pour ng tubig kung ang baso mo ay tuyo. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi selfishness. Ito ay pananatili na iyong kakayahang magmahal. Kaya ito ay isang paanyaya sa inyong lahat. Dito sa Zamboanga, narito na ang pinakamabagong society natin, ang Zamboanga Peninsula Autism Society. Kung ikaw may magulang at nandito ka sa Zamboanga, Basilan, Hulo, Tawi-Tawi, you can like our Facebook page. You can go to Zamboanga Peninsula Autism Society. And we are glad to welcome you. Kung kailangan mo ng prayers, kung kailangan mo ng kausap, andito kami mga magulang, dito yung organization natin para we can meet together, share together, and pray together. Again, please visit our local society, Zamboanga Peninsula Autism Society. At sa inyong mga magulang na narito, lalo na sa mga bagong magulang, sa mga kakatanggap pa lang ng diagnosis, sa mga nanay at tatay na gabi-gabi pa rin umiiyak sa dilim dahil sa takot. Ito ang mensaheng nais kong itanim sa inyong mga puso. Hindi ka nagkakamali. Ikaw ay pinili. Again, pwede nga natin i-rephrase yan. Hindi ako nagkamali. Ako ay pinili. Yan, sabihin mo araw-araw yan at gabi-gabi sa'yo. Ako ay pinili. Pinili ka ng Diyos para sa espesyal na gawaing ito dahil alam niya na ikaw ang tanging tao na may pusong sapat, ang lalim at lakas para gabayan ang kaluluwang ito. Huwag kang matakot sa kinabukasan. Kung ikaw man ay minahal ng Diyos, binigyan ka ng gabay sa lahat, 'di ba? Minsan, alam mo yung minsan nag-iisa ka na lang, pero tinulungan ka ng Diyos, 'di ba? Kahit walang ibang tao sa paligid mo. Ganon din ang anak mo. Darating ang panahon na mawawala ka. Sa tingin mo ba pababayaan din siya ng anak ng Diyos, ang anak mo? Hindi. Mahal din siya ng Diyos. Kaya kahit wala na tayo sa picture, rest assured na hindi siya pababayaan ng Diyos. Mahal na mahal. Kung mahal natin ang ating anak, mas mahal siya ng Diyos. Ang autism ay hindi isang pader na humaharang sa iyong landas. Ito ay isang bintana sa isang mundong mas tapat, mas malinis at mas totoo. Kung titignan mo ang anak mo ngayon, huwag mo siyang titignan bilang isang batang may sakit o problema. Tignan mo siya bilang isang batang may dalang liwanag na naghihintay na maipakita sa mundo. Ikaw ang kanyang unang guro at ang kanyang unang tagapagtanggol at ang kanyang unang tunay na kaibigan. Kaya ngayon, yakapin mo siya ng mahigpit, sabihin mo sa kanya na mahal mo siya. Hindi dahil sa kung ano ang kanyang kayang gawin, kundi dahil sa kung sino siya. Tandaan mo ito, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos, kasama mo ang pag-asa, kasama mo kami dito sa Zamboanga Peninsula Autism Society at dito sa Family Matters sa FEBC.
Ang paglalakbay na ito ay mahaba, oo, pero ipinapangako ko sa inyo, sa bawat takbang, sa bawat ngiti, at sa bawat pagsubok, ang pag-ibig ang laging magiging huling salita. Tayo manalangin. Panginoon naming dakilang manilikha, we thank you. Nagpapasalamat kami sa pagkakataong ito na mapag-usapan isa sa iyong pinakamagandang disenyo, ang buhay ng bawat batang may autism. Salamat Panginoon dahil ipinapaalala mo sa amin ngayong araw na hindi aksidente ang bawat nilalang. Hindi aksidente na kami ay naging magulang at hindi aksidente na sila ay aming mga anak. Ikaw ang humabi sa bawat neurons, bawat isipan at bawat damdamin ng aming mga anak. Salamat po dahil sa inyong paningin, walang broken, walang defect at walang kulang. Lahat ay fearfully and wonderfully made ayon sa iyong banal na layunin. Panginoon, ipagdarasal ko ang bawat magulang na narito sa programang ito na naririnig, nag-listen sa aming programa. Bigyan mo sila ng lakas na hindi nauubos, pasyensyang walang hanggan at pusong hindi napapagod magmahal. Sa mga sandaling sila ay nakakaramdam ng takot para sa kinabukasan, yakapin mo sila ng iyong kapayapaan na higit sa lahat ng pangunawa. Ipaalala mo sa kanila na hindi nila kayang maging perpekto. Hindi kailangan maging perfect sa lahat ng oras. Kailangan lang maging present, maging sandigan at maging boses ng pag-ibig para sa kanilang mga anak. Lord, dalangin din namin na ang aming mga kapatid, mga guro at ang community kung nasaan kami ngayon. Buksan mo ang aming mga puso upang maging mas mapagkalinga. Alisin mo ang anumang paghuhusga sa aming mga isipan at palitan mo ito ng empatya at malasakit. Turuan mo kaming makakita hindi ng limitasyon kundi ng potensyal, hindi ng problema kundi ang pagkakataong maging saksi ng iyong pag-ibig. Panginoon, sa pagtatapos ng aming usapan ngayong umaga, naway mag-iwan ito ng binhi ng pag-asa sa bawat puso. Naway lumabas kami sa bahay namin na ito ay may dalang tapang na yakapin ang paglalakbay na ito, tapang na maging bahagi ng solusyon at tapang na maniwala na ang pag-ibig mo ang laging magtatagumpay. Ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa iyong banal na pangalan, sa iyong anak na si Jesus. Amen. Sadyang kabilis po ng oras at dito po muna magtatapos sa ating kwento sa umagang ito. I want to thank everyone for giving us your time. Hopefully, this is not the last. Naway naging magkabuluhan ang ating kwento and hoping that this morning's topic will help us to be better parents to our kids. Maraming salamat po sa iyong oras, pakikinig at patuloy na pagtitiwala sa Family Matters Saturday Special dito sa DXAS. Lubos din po kami nagpapasalamat sa ating masisipag na technicians, Mr. Romel Paulino at Mr. Rolando Alfonsos na walang sawang naglilingkod sa likod ng himpilan. Inaanyahan po namin kayo, samahan kami araw-araw mula Lunes hanggang Sabado. Ang Family Matters po ay maririnig Lunes hanggang Sabado tuwing 9:30 ng umaga. You can also check us on Facebook and YouTube channel. Muli po ako si Ibs Ismael, nagpapaalala na ang bawat hamon sa buhay ay gumagaan kapag sinimulan sa pag-unawa at hinaharap ng may bukas na puso at pagtanggap. Maraming salamat. Ang Family Matters ay kasama nyo sa pagtaguyod ng pamilyang Pilipino.